Connor's POV. Sobrang naging busy ko nitong mga nakaraang isang linggo matapos kong bumalik sa Maynila. Despite of everything, I choose to stay calm and do whatever makes me happy. Masyadong maraming nangyari noong nakaraan kaya naman naisip ko kung gaano kahalaga ang araw at kung paano ito dapat pahalagahan. Una ko pinagtutuunan ang mga naiwan kong trabaho sa kumpanya. Matagal-tagal ko rin ito napabayaan kaya naman kaliwat kanan ng mga meetings kong pinupuntahan. Marami akong kailangang habulin at sa awa ng Diyos ay naging maayos naman ang mga dapat kong ayusin. Sa pagiging abala ko'y nakatulong din yon sa paghilom ko unti-unti. Nalibang ako sa kakatrabaho kaya naman hindi ko na gaanong naisip ang anak kong si Floyd. Sa gabi naman na hindi na rin ako nagiinom para lang makatulog dahil kusa nang napipikit ang mata ko sa pagod. But before I go to bed, I make sure na may time pa rin ako sa mahal ko through video call. How is your day, babe? Nakadapa ako sa kama at basa-basa pang buhok ko dahil katatapos lamang maligo. I feel refreshed. Kausap ko pa ngayon yung tao na nakakapagpawala ng pagod ko. Good, all goods. Sagot naman niya. Mukhang parehas lang kaming katatapos lang na maligo dahil gaya ko'y basa-basa din ang buhok niya at nakasuot ng robe at naglo-lotion. Ako rin, malapit ko na matapos yung mga kinakailangan kong tapusin. At the same time, sinisimulan ko na ring ayusin yung sa kasal natin. I can't wait to be with you again. Kaya minamadali ko na talagang lahat. Kung meron man kasi ako isang bagay na iniingatan, yun yung second chance na binigay sa akin ni Lord, especially ni Bianca. I've learned a lot kaya hindi na para sayangin ko pa tong pagkakataon na to. Kaya naman kahit mahirap, ang malayo ako ngayon sa kanya, I make sure na ako pa rin yung huling mukha na makakita niya bago niya ipikit ang mga mata. I bite my lower lips and gave her my sexy smile. Napasinghap tuloy siya't nangiti din. Me too, babe. Gustong-gusto na rin kita makasama. Miss na kita. Ngumuso siya and after that, kinuha niyang phone na nakapatong which is I think sa drawer at pagkatapos ay dumapa din sa kama. Not intentionally na ma-expose ang cleavage niya. Shit, bigla tuloy ako nakaramdam ng init at napakambyo dahil sa tumigas kong alaga. I wish I was there. I badly miss her. Babe, I miss you more. I can't wait to see you. Ayoko ng video call lang. Gusto ko na makabalik ka dito sa mansyon. I think she know what I mean and the other meaning. Don't worry, one day iso-surprise kita. Really? Oh, I hope soonest. Soonest, babe. My day without a video call to her won't complete my day. Sinisigurado ko na bago ko ipikit ang mga mata ko'y maayos si Bianca at masisilayan kong ngiti niya. Doon lang ay okay na ako. Kinabukasan, sobrang ganda ng gising ko. Marami akong nakain ng breakfast at pasipol-sipol pa ako habang nagmamaneho. Sobrang good vibes ng umaga ko dahil iniisip ko ang sinabi ni Bianca kagabi which is surpresahin niya raw ako nang biglang uwi. I can't wait kung kailan yon. Pagdating ko sa office, masaya kong initian ang bawat empleyadong nadaraanan ko. Most of them, naninibago dahil ng mga nakaraang buwan ay palaging mainit ang ulo ko. But not anymore. Binalik ko na nga pala sa Cindy na dati kong sekretary dito sa company. Humingi ako ng sorry sa kanya at binalita ko sa kanya na isa sa mga araw na darating ay magkikita muli sila ni Bianca. Magkaibigan sila dati at alam kong matutuwa si Bianca kapag nagkita silang muli ni Cindy. Wow sir, dati pa lang talaga alam ko na kayo talagang magkakatuluyan. Napansin ko na kasi kagad na ibang tingin mo sa kanya. Naalala ko tuloy sa tuwing tinitingnan mo siya, kumikislap yung mata mo. Tapos madalas din kitang nahuhuling umingiting mag-isa. Hindi ko nakita yung mga ganun nung wala pa si Bianca sa buhay mo. Masaya ako sir dahil sa dami pala ng pinagdaanan nyo. Sa simbahan pa rin ang uwi nyo. Saad ni Cindy pagdating ko pa lamang. Well, that's all true. Since day one, talagang iba na talagang naging pagkagusto ko sa kanya. Sakto rin na nagkakalabuan kami ni Dorothy noon. Kaya lumalim ang pagkagusto ko sa kanya to the point na talagang hindi ko na iniisip ang mga paluloko sa akin ni Dorothy. You're right, ang daming ang nangyari at sa wakas siya palang endgame ko. Kaya naman ikaw na munang umattend sa mga meetings ko, regardless sa mga Grande at Enriquez. Mag-half day lang ako today dahil inaayos ko yung iba pang detalye sa kasal namin. Yes na yes sir, ganado akong gawin ang lahat ng kinakailangan kong trabahuhin dito. Nag-thumbs up pa si Cindy at pagkatapos ay lumabas na rin ang pinto. Samantala, habang hinaharap ko yung laptop ay hinaharap ko rin ang cellphone ko.
Boss ako kaya pwede itong pakikipag-chat ko sa oras ng trabaho. Kachat ko yung soon-to-be wife ko, ang aking ngayong legal mistress. So anong kulay ng bara mo ngayon? Chat ko kay Bianca. Nasa gitna na ako ng meeting ngayon kung saan ang mga kapwa CEO ko ang kaharap ko. Just like the other couple, may kalokohan din kami sa chat ni Bianca. Can I see? Mabilis naman niya akong nireplyan. OMG, I'm in the middle of the meeting, Connor. Then go to the restroom, please, I'm craving. Pangungulit ko, sinend niya pero hindi siya nag-reply. She's typing and then no reply. I'm about to reply again ng mamaya na lang, but after siguro ng mga 5 minutes, nakatanggap ako ng hinihing kong picture sa kanya. Shit, as in wow, nagpunta nga siya sa banyo at pinicturean ang bra niya. Happy, it's color black, chat niya sa akin after ma-send. Hindi naman talaga yung bra ang gusto ko makita, kung hindi ang nasa loob nito. Kapag talaga umuwi siya rito, iari talaga siya sa akin. Magdedemand talaga sana kung makitang matatayog. Nakabundukan kaya nga lang ay tinatawag na palang pangalan ko sa meeting at nakita na lang abala ko sa pagsa-cellphone habang kagat-kagat ang aking dila. Excuse me, Mr. Connor Marcelo, may katanungan pa po ba kayo? If wala na, the meeting is done. Wala na. Yap, wala na. Although it is an online meeting pero para pa rin akong binuhusan ng tubig sa sobrang hiya. Imagine, nakita nila akong busy sa phone habang kagat ang dila during our meeting. My God, ano na lang iisipin nila? I am sorry, it's just, nautal ako at hindi ko alam ang sasabihin ko. Nakakahiya lang kasi. Don't worry, we understand. Alam namin si Mrs. Farah ang kachat mo na siyang fiancé mo. Sige lang, huwag ka na magpaliwanag. Excited na kami na ma-meet ulit siya at sana sa wedding niyo na yun. Sabi ng isang CEO na kasama sa meeting. Doon lang na walang hiyakot na ngiti na lang sa kanila. After the meeting, dali-dali ko nang pinatay ang laptop ko at nagpaalam na kay Cindy aalis na ako. Bago ko ayusin ang mga dapat kong ayusin ay naisipan kong dumaan muna sa paborito kong fine dining resto para mag-lunch. After I take my order ay para akong millennials na pinicturean ng order kong pagkain at sinend yun kay Bianca. Parang teenager ba na nasa ikaunang month sari ang feeling? Updated lahat ng ginagawa ko. Nag-iba na kasi ako at maraming natutunan. Basta ayokong pag-isipan pa niya ako at pagdudahan. Mahal ko siya talagang nasa point na ako ng buhay ko na handa ko ng itodong pagmamahal ko sa kanya. Matapos kong kumain na mahinga na lang ako sandali na sasakyan at pagkatapos ay pinandar na ito patungo sa isang kilalang butik. Pupunta ako doon para tingnan ang pinagawa kong damit na susuotin ko sa kasal namin ni Bianca para pick-upin na din kung magugustuhan kong fitting sa akin. This boutique owned by a friend of mine. Nagsisimula pa lang ako as a CEO, kaibigan ko na siya, kaya noon pagdating ko doon ay mainit niya akong tinanggap at panayang pasalamat. She is Desiree, kilala ko dati sa pangalang Desiderio, at trans woman na talaga nagpakilala sa industriya ng pagdedesenyo ng mga damit. Tinanong niya ako kung nagmamadali daw ba ako, ang sagot ko ay hindi naman. Dahil nakasked naman ang pagpunta ko dito at mamayang 3 PM pa ang sunod na pupuntahan ko, which is doon naman sa pagkain sa kasal namin. Pinaunlakan ko si Divina na kaunting kwentuhan. Dahil trans siya, hindi ko na malayang masyadong marami na pala kaming pinag-uusapan at nakarating kami sa topic tungkol kay Dorothy. Kaibigan nga rin pala siya ni Dorothy kaya naman hindi talagang may iwasan na magtanong siya. Maiba lang ako ha? Sana sa sasabihin ko hindi ito maging dahilan ng hindi pagkakatulad ng kasal niyo. Biglang pag-iiba niya ng usapan. Na-confused ako dahil parang hindi na ito joke. Na-confused ako at bahagyang natawa at naiiling. Hey, para sabihin ko sa'yo, wala na makakapigil sa kasal namin. Tuloy na, kampanteng sabi ko. What do I mean is, kahit na anong sabihin niya o malaman ko, ay wala na makakapagpabago sa desisyon ko na pakasalan si Bianca sa simbahan at so far ay wala naman ako nakikita o nararamdaman na dapat kong ipangamba. But itong si Divina, napakaseryoso ng mukha niya. Mukhang seryoso talaga siya sa sasabihin at doon ako sa kanya kinabahan. Divina, huwag mo na nasabihin, okay na eh. Wish me good luck na lang. Bilang tinatapos ko na ang aming usapan ay tumayo na ako at dumako sa mga nakadisplay na disenyo niya ng mga damit at inabala kunwari ang sarili. Kaagad naman niya akong sinundan at tinabihan. Talaga? Sige na nga, hindi ko na lang ikakwento kung ano. Basta hangad kong kaligayahan mo. Thanks. Much better kung kunin ko na yung damit at sa mansyon ko na lang isusukat.
Nagmamadali na rin kasi ako at masyadong mahabang naging usapan natin. Kinuha ko na mula sa kaminyang hawak niya na malaking paper bag at nilisan ng butik na nakangiti, but to be honest, iniisip ko din kung may saysay ba sa akin sakaling hinayaan ko siyang magkwento. Hanggang tuloy sa muli kong pagsakay ko ng kotse, iniisip ko tungkol ba saan yung sasabihin niya. Ano kaya yon at bakit magiging dahilan ng hiwalayan namin ni Bianca? Sure naman ako na kahit sabihin niya hindi na magbabagong isip ko o ang pagpapakasal namin. Tuloy na ano pa man ang mangyari. Natatawa na lang ako habang nagmamaneho. Like, bakit ko nga ba saseryosohin si Divina? Ganun nga pala talaga siya kahit noon pa man, mahilig magbiro. Maybe tinetest niya lang ako kung gaano ako magre-react, kaya siya ganun, but dahil patay na si Dorothy wala na siyang choice. Kung hindi igawa pa rin ako ng isusuot kong damit sa kasal ko. Samantala, out of nothing, bigla na lang nagtawag ng aking pansin ng isang babaeng tumatawid. Natawag niya yung pansin ko dahil una ay sa klase ng suot niya na sa tingin ko hindi pangkaraniwan. Nakasuot siya ng kulay itim na blouse at itim na belo sa ulo. Naglalakad siya patawid. Pero nakatingin siya sa direksyon sa kotse ko nakahinto dahil nakastop ang signal lights. Pangalawa, kinilabutan ako dahil ang mukha niya ay may kamukha. Kamukha ng isang taong patay na't binaon ko na sa limot. Dorothy? No, this is impossible. How on this earth nakamukhang kamukha niya si Dorothy? She was looking at my car darkly. Ang creepy. Alam kong patay na si Dorothy pero bakit ganito na lang ang takot ko sa klase ng tingin niya sa akin. Hindi ako matatakoting tao pero aaminin ko na sa sandali akong nawala sa sarili. Hindi ko tuloy na malayang kanina pa pala ako binubusinahan ng mga sasakyang nasa likod ko. Nakagreen ng street lights at nawala na rin sa paningin ko ang nasabing babae. Ang kabog ng dibdib ko sa bigla kong pagpapaandar ng sasakyan ay aksidenteng natapakan kong gasolina dahilan kaya sumobrang bilis na takbo ko. Sa sobrang bilis ay hindi ko na nakontrol ang manibela at bumangga ako sa isang 18-wheeler truck hanggang sa Bianca's POV. Katatapos lang ng lunch break namin kaya nagmadali na akong bumalik sa office. Naupo ako sa presidential chair at nilapat ang aking likod. Bago ko harapin ang mga trabaho ko, kinuha ko munang CP ko sa bulsa para tingnan kung may mensahe ba si Connor. It will, babe. I'm in my way to boutique. Gawa na yung damit ni isusuot ko sa kasal natin. I'm excited. I will update later. Excited na akong isukat. I love you. Mga chat niya sa akin. Parang teenager sa kilig ang hatid nito sa akin. Para kami nagliligawan o bago magkarelasyon. Kunting kibot, update agad. Tingnan mo nga naman ang buhay. Sa dami ng mga pinagdaanan namin, ito na talaga wala ng atrasan. Mukhang excited talaga si Connor sa kasal namin dahil nakapagpagawa na siya ng damit. Sa bagay, ako din naman, nakapili na ako ng design at hinihintay ko na lang na tawagan ako ng designer ko para makuha. My fault? Dahil sobrang importante kasi na kasal namin ni Connor kaya pumili talaga ako ng bonggang disenyo ng wedding gown. Bata pa lang kasi ako'y talagang pinangarap ko ng makapagsuot ng gown gaya ng mga gown na isinusuot ng mga prinsesa. Kaya ngayon may pagkakataon na ako magsuot, talagang binonggahan ko na. Lahat naman ng babae ay pinangarap na magkaroon ng bonggang kasal at isa na ako doon. But what's more important to me is maikasal talaga sa lalaking mahal ko. Hindi na ako makapaghintay. Hindi na ako magiging kabit sa paningin ng ibang tao kung hindi magiging legal na ako. The legal mistress, eka nga. Samantala, nang sisimulan ko na sanang naiwan kong trabaho, ay nakatanggap ako ng email mula sa ka-meeting ko sana. Na-cancel daw munang meeting namin for 3 p.m. Pagkatapos nun, sakto rin nag-text yung designer ko at ang sabi ay pwede ko na raw kunin ang wedding gown ko para mai-fit. Nirush daw talaga nila dahil nga excited na rin daw silang maisukat ko. Kaya naman nag-reply ako sa kanilang pupunta ako. Hindi halatang excited masyado. Muli kong sinaradong laptop, nakaharap ko't inayos ang gamit para pumunta sa designer ko. Sa pagmamadali ko hindi ko sadyang mabunggo ang picture frame na nakapatong sa may gilid ng table ko. Picture frame kung saan larawan namin ni Connor ang nakalagay. Oh my God! Nabasag ang nasabing picture frame at kaagad ako nakaramdam ng kakaibang kaba. Ewan ko ba, pero parang sumikip ang dibdib ko nang makita kong pagkabasag ng pinakasalamin nito. Ito was sa big rack at doon pa ito talaga sa pinakagitna sa pagitan namin. Dali-dali akong yumukot pinulot yun. Aray!
Para ako napasot muli ko yung nabitawan. Sa pagdampot ko kasi natusok ako ng bubog dahilan para dumugo yung hintuturo ko. Hindi basta-basta na pagkakatusok ang nangyari dahil napakaraming dugong umaagos sa daliri ko. Mabuti na lang at pumasok ang aking sekretary at dali-dali akong nilapitan at inalalayang maupo. Pagkatapos kumuha siya ng first aid kit at inampatan ng pagdurugo. "Naku ma'am, mag-iingat po kayo," nag-aalalang sabi niya. Napakulot tuloy ako ng noo. It was just an accident. Sobrang excited ko lang talaga, siguro kaya ako yung nabunggo. "Hey, don't worry, maliit na sugat lang to." Sagot ko sa kanya dahil alalang-alala siya. Palagi naman ako nag-iingat. Nagmamadali lang talaga kasi ako kay nabasag. Pupuntahan ko na kasi yung wedding gown ko. Gawa na kasi. Paliwanag ko. Bilang kapwa ko babae, akala ko'y magigets niya ako. Yung expression sa mukha niya hindi ko maintindihan. Lalo pat noong pagkasabi ko'y napabuntong hininga pa siya. As in, malalim na buntong hininga. "Yun na nga po ma'am, malapit na po yung kasal niyo kaya kailangan niyo po magdoble ingat. Hindi naman po sa tinatakot ko kayo pero dito sa probinsya, masamang senyalis po yung nangyaring to." Malungkot na sabi niya. Bakit? Ano bang ibig mo sabihin nun?" Napabalik ng tingin tuloy ako sa nabasag na picture frame. Hinawakan niyang kamay ko bago niya ako sagutin sa tanong ko. Ma'am, ang ibig sabihin po nun ay may masamang nangyayari na pwedeng maging dahilan ng hindi pagkakatuloy ng kasal niyo?" Seryoso siya sa pagkakasabi ngunit tinawanan ko na lang. "Ano ka ba? Hindi totoong mga pamahiin." Naalala ko kasi ang sabi ng inay noon sa akin. Dati kasi naikwento ko sa kanya yung kinuwento ng kaklase ko sa akin na hindi raw sila magwawalis kapag gabi dahil pamahiin daw ng mga matatanda na lalabas daw ang swerte. Kaya hindi ko sinusunod ang inay kapag uutusan niya ako magwalis ng gabi. Ang sabi ng inay sa akin ay huwag daw ako maniwala sa mga ganoon dahil hindi raw totoo yon. "Ma'am, wala naman pong mawawala kung maniwala tayo. Basta mag-iingat po kayo palagi lalo na't malapit na ang kasal." "Okay, palagi ako mag-iingat. Giver na yon, ikaw talaga?" Muli binigyan ko siya ng ngiti. Sa Maynila kasi ako lumaki kaya hindi ko alam na may ganun palang pamahiin. Kay Lord ako naniniwala at alam kong hindi niya hayaang hindi matuloy ang kasal namin ni Connor na siyang matagal ko nang pinagdarasal. Iniwan ko ng sekretary ko sa office at hindi ko na gaanong inisip ang sinasabi niya. Sumakay ako sa kotse at maingat na nagmaneho patungo sa butik kung saan ako nagpagawa ng damit. Thank God at dumating naman ako ng safe doon. Pagkapasok ko'y mainit akong sinalubong ng besa ng female designer ko at ng kanyang mga tauhan na kung tawagin niya ay Angel. Naupo muna kami sa welcome sofa nila at nagkwentuhan. After that, nilabas na ng designer kung sinasabing wedding gown. Just like me, excited na din sila. Kita sa mga mukha nila nang ilatag ang kahon sa lamesa. "OMG! Such a nice work! Ang ganda!" Puri ko pagkabukas ko pa lamang. Paano ba naman hindi ko pupurihin ang bumungad kagat sa akin ay yung napakagandang disenyo ng gown. Napakaraming pearl beads at Swarovski crystal beads na masinsing tinahi isa-isa. Dahil doon ay nagre-reflect sa isa't isa ang kinang nito. I can't wait na makitang suot-suot mo na to. Isukat mo na para makitang fitting para kung may kailangan pang ayusin ay maayos na, sabi ng designer ko. Yes, you are right. Kailangan isukat ko na para makita natin kung saan kailangan pang ayusin. Sinamahan ako ng dalawa niyang staff patungo sa fitting room at ang dalawa naman ito ang binuhat ang box ng gown. Bale 5 kaming tao sa loob ng fitting room at tuwang-tuwa silang 4 para tulungan akong isuot ang gown. Wow, as in wow! Perfect! OMG! She's a goddess! Pinakamagandang bride na nakita ko. Yan ang mga papuring narinig ko sa kanila matapos kong i-fit yung bride gown at lumabas ng fitting room. Maging ako rin na hindi ko mapigilang purihin ang sarili ko. Nakatayo ngayon ako sa harapan ng salamin habang suot-suot ko ng gown na siyang susuotin ko rin sa araw ng kasal namin ni Connor. Nakatayo ngayon ako sa harapan ng salamin habang suot-suot ko na ang gown na siyang susuotin ko rin sa araw ng kasal namin ni Connor. Lahat ng tao sa butik ay sa akin ngayon lahat nakatingin. Lahat sila'y pinupuri ako. Paano ba naman lalong kumikinang yung suot ko dahil sa dami ng beads at sabayan pa ng pangmalakasan nilang ilaw dito. The gown is perfectly fits on me. Wala akong kailangang ayusin dahil okay na ang fitting. Ang masasabi ko lang ay sobrang satisfied ako.
Miss G, may designer asked me kung okay lang. Daw po ba nakuhanan nila ako ng solo picture na magkasama kami dahil ipopost daw nila sa page nila. She told me na itong gown ko raw na ito ang pinakamahirap at pinaka-expensive sa lahat ng gown na ginawa niya. Sigurado daw siya na after daw niya itong maipost ay lalong dadami ang mag-e-enquire sa kanya dahil maganda raw ang aking model. Yun ang sabi niya, pumayag naman ako at nagsimula na silang kuhaan ako ng litrato. Staff niya lang din yung kumuha ng litrato sa akin at sinunod ko naman ang mga post na inuutos niya sa akin. Maya-maya lang ay biglang natawag ang pansin ko ng isang matandang babae na nakatayo sa may entrance ng butik. Dahil doon ay napatingin din sa kanyang mga tauhan sa butik, ang creepy ng matanda, nakasimangot siya sa akin at yun ang hindi ko maintindihan. Magsosolicit ata? Gaga, hindi niya ba nabasang nakalagay sa pinto? No solicitation? Ay, mas gaga ka. Malay mo hindi marunong magbasa. Dinig ko pag-uusap ng dalawang bakla. Kahit nakasimangot sa akin yung matanda, hindi ako natuwa na pinagtatawanan nila yung matanda. Maawain ako sa mga nanlilimos kahit na noong nasa squatter pa kami nakatira. Kaya naman ang ginawa ko, kinuha ko yung bag at kumuha ako ng 1,000 at ako mismo nag-abot sa kanya nito. Pag-abot ko sa kanya, nang peri nagulat ako sa sinabi ng matandang babae sa akin. Malas ang magsukat ng trahe de boda. Trahedyang mangyayari bago kayo ikasal. Natulala ako sa pagbuka ng kanyang bibig. Umiling. Parang may something, mabuti na lang at naroon sa likod ko yung mga staff ni Miss G para alalayan ako. Ano po bang pinagsasabi niyo, Nay? Binigyan na nga po kayo ng limos, tatakutin niyo pa si Miss Bianca? Mawalang galang na ho, umalis na po kayo. Sabi ng staff ni Miss G sa matanda. Totoo ang sinabi ko. Totoo ang pamahiin. Mamalasing kayo. Nalilisik ang mukha ng matanda habang may diin ang kanyang bawat salita. Hindi po yan totoo, Nay. Madami po nagsukat ng trahe de boda nila sa panahong ito pero wala namang masamang nangyari sa kasal. Isa pa, Diyos lang ang may alam ng mangyayari kaya wag po nating pangunahan. Sagot ko naman. Hinila na ako ng staff sa butik na ito palayo sa matanda at pinaupo sa sofa para pakalmahin. Pinaalis na rin nila yung matanda pero yung kaba ko nandito pa rin. Napapikit na lang ako ng mariin at napadasal sa Diyos. Diyos ko po, kayo na pong bahala. Sana'y maging matiwasay at mapayapang aming magiging kasal namin. Huwag niyo pong hayaang maunahan kami ng takot o pag-aalala. Sa inyo ko na po pinagkakatiwala ang lahat. Matapos kong magdasal sa Diyos ay nawala kaagad ang takot sa dibdib ko. Humupa yung kabat na tanggal ang isipin. Sakto rin na nagring ang phone ko at itong si Connor ang tumatawag. Phone ringing. Hello, babe? Is this his fiancé? Ibang taong sumagot. Yes, why? Nasaan si Connor? Bakit ikaw yung may hawak ng phone niya? Sorry, pero nasa OR po yung asawa niyo, unconscious. Inutusan po ako ng doktor na tumawag na kaanak na pasyente para ipagbigay alam ang nangyari. Ano? Bakit? Ano po bang nangyari? Dito na ako nag-hysterical. Na paano si Connor? Nagtaas na ako ng boses dahil hindi klaro sa akin ang mga nangyayari. Kanina lang ay kachat ko pa si Connor tapos ngayon ay nasa ospital na pala siya. Nag-alala sa akin ng mga tao sa butik dahil naging emosyonal ako habang may kausap sa phone. Masasaganang luha ang dumali sa aking mukha. Na-aksidente pong asawa niya at kasalukuyan po siyang inooperahan. Dagdag pa ng nasa kabilang linya na nagpakilalang nurse. My hands were shaking and my mind too. What's going on? Ito na ba yung sinasabi nila kapag lumabag sa pamahiin? Tuluyan na ako nawalan ng lakas. Hindi ko may proseso sa isipan ko naririnig. Kaya unti-unti nang bumigat ang talukap ko at nawalan ng malay. Ano nga kayang kapalaran naghihintay kay Connor at Bianca? Matuloy pa kaya ang kasal nilang dalawa? At si Dorothy, siya nga kayang nakita ni Connor? Paano ang isang patay ay muling nabuhay? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.